Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras. Para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan, tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yung sempilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay September 19, Friday. Ayan. At sa ating maghapon, may kaunting ulan. Doon po sa mga nag-strike, walang nangyari. At yung pong traffic, tuloy-tuloy pa rin as usual. Okay, para sa ulo ng ating mga balita, abogado galing sa prayer meeting itinumba. Puno, Solons, mamuhay ng simple, tanggalin ng loho. Aba, ito si dating DILG Secretary Puno. At sa kasalukuyan ay congressman dyan po sa lalawigan ng Rizal. Representative Sandro kay Representative Saldi. Umuwi na, akusasyon harapin. Dahil siyempre si Martin Romualdez bumaba na at ito pong si Saldico ay nasa Amerika pa ay nagpapagamot. Dapat harapin mo na ang katotohanan. Mrs. Bugbog sarado sa sadistang parak na Mr. Police. DPWH Bulacan Engineers naghati-hati sa kita. Ghost Projects naghati-hati, pero itong si Alcantara wala pa rin pag-aamin. At yung Alcantara Diskaya na contempt, kulong sa Senado. 3 araw tigil pasada ng Manibela tinapos na. At ito pong sikat na talaga namang marami nagpapantasya nito nung kabataan nito. Gretchen dumalo sa preliminary investigation hearing ng missing Sabongeros. Preliminary, ibig sabihin sa ano pa lang po ito sa prosecutor. Ang importante, sila po ay umuusad ng kaso. Ayan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo para sa detalye ng ating mga balita. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang isang 32 taong gulang na abogado ng pagbabarilin sa harap ng kanyang bahay ng isang gunman sa barangay San Jose, Puerto Princesa City, Palawan nitong Miyerkules ng gabi. Kinilalang biktima na si Attorney Joshua Labiga Abrina magtamo ng 2 tama ng bala na sumapol sa katawan nito at binawian ng buhay habang isinugod sa S Hospital. Si Abrina ay dating legal officer ng Department of Education Division Office na nagbitiw sa pwesto noong Hulyo ng taong ito at lumipas ng trabaho sa Philippine Port Authority or PPA. Batay sa ulat, bago nangyari ang krimen, alas 8:30 ng gabi ng compound ng tahanang ng biktima sa Purok Bagong Pag-asa, Barangay San Jose na sa lungsod, ay kararating lamang ng biktima galing sa isang prayer meeting kasamang misis, anak at pinsan ng buksan ang gate para pumasok sa loob ng kanilang tahanan.
Nang muling lumabas sa gate ang biktima para kunin ang kanilang mga daladalahan ay biglang sumulpot ang suspek. Agad pinagbabaril ang una. Ang biktima ay duguang bumulagta habang mabilis na tumakas ang salarin nang masigurong na puruhan ang target. Narinig pa ng pamilyang biktima ang dalawang putok ang barel na bigong makilala ang salarin na mabilis tumakas. Kinilalang biktima sa kanyang advokasya laban sa korupsyon, sa lalawigan at pagtulong sa mga mahirap na may pangangailangan sa usapin ng legal. Oh, kawawa naman ano. Oh, di ba? Dahil siya naman ay isang abogado, galing sa prayer meeting. Ibig sabihin, maganda naman ang kanyang layunin, pero ang salarin ay hindi siya pinatawad o pinaalpas. Ang sabi po ng ating direktor ng PDMSI, Ed Brosas, siya po ay dyan sa lungsod ng Maynila. Director Ed Samaniego Pangilinan, regards ko po ang ating mga kasama dyan po sa lugar ng Maynila. Tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita at Alcantara Diskaya na contempt kulong sa Senado. Kapoy kinulong sa Senado ang dalawang pangunahing personalidad sa kontrobersyal ng flood control projects. Ang sabay na sina dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at contractor Corley Diskaya. Inakusan si Alcantara ng mga dating kasamahan na kumukuha umano ng halos 40% bahagi mula sa ghost projects sa Bulacan at itinanggi at iginit na list lamang ng proyekto ang naisumiti at doon lang siya nakakahalatang may anomalya. Ngunit kinesyon siya ni Senador Erwin Tolpo na isang district engineer pero hindi alam na may ghost project. Wala rin alam lumubo ang budget. Dahil dito, dineklar ng komite na nagsisinungaling siya at ipinataw ang contempt. Si Diskaya naman ay tinuring ding nagkasala ng contempt matapos magsalita na may heart condition ang asawang si Sarah. Kaya hindi makadalo, ngunit sa kanyang sulat, ibang dahilan ang ibinigay ang pakipagpulong sa mga empleyado. Binabantayan siya ng mga senador dahil sa mas nakakasalungat na pahayag, kaya't pinatawan din ng contempt sa Senate Blue Ribbon Committee. So, dalawa pong na-contempt, ano? Dapat noon pa ito, pero ngayon lang sila pinatulog dyan sa Senado. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Representative Sandro kay Representative Saldico, umuwi na sa akusasyon harapin. Umuwi na sa harapin ang mga akusasyong sangkot sa corruption sa flood control projects sa umano'y pamimilit sa Department of Agriculture na maglabas ng import permit para sa kanyang negosyo sa isda. Bakit parang ito ang naging panawagan si House Majority Leader Sandro Marcos kaya ko Bicol Representative Saldico na dapat nang umuwi at harapin ang lahat ng aligasyon dahil sobra na ang bigat nito at kinakaladkad na sa putik ang kamera. Naunang sinabi ng mga kontratistang sina Corley at Sarah Diskaya na humihingi umano si Kako ng 25% commission sa flood control projects. Inakusahan din siya ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ng pamilit na magbigay ng import permit sa tatlo niyang kumpanya. Nilinaw ni Marcos na walang kapangyarihan ng Kamara na pilitin si Ko na dumalo pero maaari siyang isailalim sa ethics complaint at posibleng maharap siya sa expulsion kung magpapatuloy ang kanyang pagliban gaya na nangyari kay dating Negros Oriental Representative Arne Tibis. Iyon po ang sinabi ni Sandro Marcos. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas, Mr. Chairman Net Radio. At sa ating pagbabalik ay magre-report ang ating kasamang ito pong si Ed Rosas. Okay, so go!
kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oy Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. Ayan. Okay. Yes, sir, Patok. Hello. Yes, sir, Patok. Magandang gabi mga kasama, Luzon, Visayas, Mindanao at ito po muli si Edmund sa Marinego Pangilinan, PDMSI Director ng Maynila. Kanina po ay galing ako sa isang press conference, pero bago ko ikwento to kasi nangyari to dito sa lungsod ng Maynila. Pero ang kwento ko muna yung nagkaroon kami ng press con kahapon, Ito'y ginanap sa Philippine Information Agency sa fourth floor ng auditorium. At ang tema nito ay National Committee on Filipino Family, NCFF, at National Library of the Philippines. So ang sentro ng press con ito ay tungkol ba sa pamilya, Pagbuo ng magandang pamilya at ito ang susi sa ikatatagumpay ng pag-asenso ng kahit anong bansa, At yung binigay importansya nila ang pagsama-sama ng mga magulang at mga anak, lalo na sa hapagkainan. At napakalaging bagay daw ito at nagdudulot ng magandang ehemplo at bonding sa mga anak hanggang sa paglaki nila ay tuloy-tuloy ang kanilang pagrespeto sa isa't isa at tuloy-tuloy ang asenso pare-pareho. At meron din yung national tungkol naman dito, self-explanatory naman siguro, yung National Library of the Philippines, siyempre tungkol sa knowledge, knowledge sa books
at pagbabasa ng mga reading materials. At sabi nga nila, knowledge is power. Ito'y ginanap dito sa kahapon sa Philippine Information Agency Port Blair sa auditorium. At yun nga ay pinamunuan nito ng ang pangalan to, resource speakers na gaya ni Andre Rivera, chairperson ng NCFF Subcommittee on Plans and Program, Secretary Gilbert Q. Adriano, Director po ng NLF. At yun, yung pangalawang report ko yung dito sa lungsod ng Maynila at nagkaroon ng press conference tungkol naman to sa climate change. Ito'y pinamunuan ng Greenpeace Coalition. Ang tema nito ay sabi rito, People's Declaration for Climate Justice and Corruption and Hold Polluters Accountable. At napakaraming mga speakers at resource persons at tinalakay yung mga sangkot sa mga pollution ng environment. Pagkatapos nito ay dumalo rin ako sa isang dito sa loob mismo ng PUP to, sa Santa Mesa, Maynila, meron namang marcha ng mga estudyante ron at holiday pala ron kasi graduation ng PUP, yung Polytechnic University of the Philippines, yung dating PCCR, at ginanap naman dito yung ano bang tawag dito? Yun nga, yung marcha tungkol din dito sa mga climate change, yung mga nagbibigay problema dito sa mga corrupt na mga pasimuno ng climate change. Nakasama na rito yung mga flood control projects na mga nagkakabara-bara yung mga kung daluyan ng tubig. Yun lang, at ngayon yata may ongoing, sa Club Pilipino, press conference, di tayo sinabihan ni Joel. Nandun siya at nagla-live pa siya, sa Facebook, at doon ko na-monitor na meron palang press conference sa Club Pilipino. So, yun lamang po ang ulat, at mula sa lungsod ng Maynila, Edmund Samaniego Pangilinan, ang PDMSI Director ng lungsod ng Maynila. Okay, so maraming salamat Sir Ed Samaniego Pangilinan yan po sa lungsod ng Maynila. So napakaganda po ang kanyang report dahil doon po sa una ay ipinopromote ng nabanggit na event yung tungkol po sa respeto at yung pong buong pamilya na dapat manatili ang pagmamahalan, respeto sa bawat isa. Ganon din po ang kanyang report tungkol po doon sa sinasabi nga po dyan sa PUP dyan sa lungsod ng Maynila na kung saan ay tila nagkaroon po ng tinatawag na pagkakaroon po ng conference tungkol din po doon sa ating kalikasan, lalong-lalo na po doon sa sinasabing sa usapin ng Greenpeace at ganoon din po sa magiging sabi nga po yung pag-iingat ng ating kapaligiran at ito po ay kanyang nasamahan at nagkaroon din di umano na press con dyan po sa lungsod. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ulo at sa Puno City First District ng kanyang rin-rekomenda na bagong talagang speaker Faustino Bojide na isa ng Isabela First District upang hindi na siguro ang mga buwaya. Mahirap nga naman ito. Ayon kay Puno na matagal nang binabansagan ang mga mambabatas na buwaya na lumalala sa pagdaan ng mga panahon at nais niyang ibangon ang integridad ng Kongreso. Anya dapat na seryosin ang reforma sa imahen ng mga kongresista at inirekomenda niya na Speaker Day na kumpiskay ng mga mamahaling sport car na gawa ng mga dayuhan sa compound ng Kamara.
Sinabi ni Polo na isa sa mga makabuti para ayusin ang problema ay ang mga mambabatas na mapatunayang guilty sa pambubulsa ng buwis ng taong bayan ay dapat makulong at siyakin na kung may kriminal na pananagutan ay dapat ang mga ito ay maparusahan ng batas. Samantala, dapat din anyang huwag nang magsuot ng barong upang hindi magmukhang bihis patay. Talaga ay doon po sa umpisa, okay. Na dapat daw ay mamuhay ng simple, dapat lamang. Pangalawa, sinasabi na yung mga mamahaling relo, wag na rin isuot. At saka yung mga mamahaling sasakyan hanggat maaari, tanggalin na po doon sa compound ng Kongreso. So the best po yan. Pangalawa siguro, kung inyong mararapatin na ito po ay in on my own opinion, kung kayo naman po ay mayayaman, kung kayo naman po ay talaga napakarami na po ang inyong pera at napakarami naman po siguro ang inyong negosyo, kung mapipwede, wag na rin po kayong tumakbo bilang congressman. Kasi kung kayo po ay mayayaman, siyempre may mga mamahaling kayong gamit, may mga mamahaling kayong sasakyan, at napakarami pong ari-arian, at napakarami yung negosyo. Pagkatapos papasok po kayo sa gobyerno, bakit pagdating sa salin, nagkandaloko-loko na kayo? Ano ba yung meaning ng salin? State of... di ba? Kaya, sa salin pala, baka ay mahalal bilang congressman. So, sinasabi nga po nila, wala akong sinasabi na may mga buhay dyan sa Kongreso, kaya lang lumalabas sa kasalukuyan ay talagang marami. Ang akin lamang, kung talagang mayaman na po kayo, bakit hindi na lang po kayo gumawa ng mga community services doon po sa ating mga kababayan para mabawasan ng inyong yaman? At yung mga tatakbong congressman hanggat maaari, ipabayan nyo na doon sa mga may kakayanan naman na karugtong ng bituka ng ating mga mamamayan. Yun naman po ay suggestion lamang kung pwede. Opo, kasi alam nyo naman, mayayaman naman po kayo, mayayaman. Pagkatapos, tatakbo kayo ng congressman, pagkatapos, kahit wala kayong ginagawang masama, dahil nandiyan po kayo sa loob ng Kongreso, na di umano ay maraming nagpapayaman, pati kayong dati ng mayaman, apektado pa. Diba? Diba? At yun ang nangyari. Kaya kahit anong pagmamalinis, noong mga congressman na magaganda naman po talaga ang record, yung pong mga matitinong congressman na hindi naman talaga nanlalamang, hindi naman nangurakot, dahil institusyon na po yung inaatake, sama-sama na po kayo sa negatibong resulta diyan po sa Kongreso. Diba? Yun lang naman ay isang halimbawa lang na kung kayo naman po ay sobrang yaman na, talagang mayaman na, baka po pwede na wag na po kayong pumasok sa politika. Tulungan na lang po ninyo ang ating mga kababayan. Hindi sa usapin ng panunungkulan sa gobyerno. Di ba? Kasi napakarami naman mga congressman na pwedeng magagaling pa, di ba? Marami man magagaling. Di ba? Kaya lang katulad nitong nangyari kay Kiko Barsaga, batang-batang congressman na galing po diyan sa Cavite, na tila hindi tila uncensored yung pong kanyang diskarte diyan po sa Kongreso. Tingnan mo nagsimula po sila ng Hulyo, Agosto, ngayon September pa lang,
pinagpipiesta na ang Batang Barsaga. So, ang kanyang pamamaraan, makikita natin, wala sa usapin ng yaman, wala sa usapin ng galing, kaya lang mukhang nakasintro ang kanyang pag-upo bilang congressman sa usapin ng prinsipyo at dignidad. O, di ba? Kasi tingnan nyo, ang kanyang binabangga, ang bibigat. Katulad po ni Martin Romualdez. Nangyari, siya po ay bumaba at napalitan na nga sa kasalukuyan. Katulad po nung binabangga niya, ito pong si Senador Tito Soto, na sinasabi na tila magiging bias dahil sila naman po ay magkalapit dito po kay Martin Romualdez. Pagkatapos, ito pong kasalukuyang speaker na si Congressman Day ay tila ganun din ang nagiging diretso ng kanyang pananalita, na tila ito po daw ay halos kakampi o kaibigan. Sa pagdating sa investigasyon ay tila hindi po masyadong makukuha yung tunay na kaganapan kung ano ang nangyari sa pira ng taong bayan dahil po sa usapin ng korupsyon. At ang mabigat po rito, makikita natin na ngayong gabi, di ba, ilang araw na rin, katulad po dyan sa mga pampublikong universidad, sa panguna po ng ito pong University of the Philippines at iba pang mga pampubliko at pribadong university, ay tila sila po ay nagpapakita na, nangangalampag na, para tuluyan na pong mawakasan yung pong usapin sa korupsyon. At bukas, di ba, alam natin na sa kasalukuyan ay tila marami nang naglalabi dyan po sa Luneta. Ganon din po dyan sa EDSA Shrine. Ganon din po dyan po sa lugar ng Campo Aguinaldo. So, bukas, Sabado, pagdating po ng Linggo, ay tila nakakasa yung pangmalakihang rally dyan po sa Luneta. Pero, for clarification, ito pong rally sa Luneta ay wala pong sinasabi na dapat pong bumaba ang ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos. Wala pong ganon. Ang inaangad lang po ng kasalukuyang mga organizer, nanawagan na hanggat maaari ay talagang tapusin, putulin na ang korupsyon na nagaganap diyan po sa Kongreso at iba pang departamento ng ating gobyerno. Di ba? Yun naman talaga ang dapat. Kaya itong si Congressman ko ng Ako Bicol, baka Manoy, pwede ka nang umuli digdi sa Pilipinas. Yun doon po sa ating mga kababayan, ha. Binicol ko na yan dahil ako po ay isang Oragon. Bicolano rin po ako, kaya itong Ako Bicol na si Congressman ko, sinasabi na nga na bago naman kayo pumasok sa politika, ang dami nyo ng mga business, marami kayong negosyo. Ngayon, lalo po kayong yumaman nang kayo po ay pumasok sa politika at tila yung posisyon ninyo na gamit nyo para lalo kayong yumaman. Diba? So, yun po ang sitwasyon natin ngayon. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:23 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. 7 pulis, Caloocan kinasuhan sa Napolcom. 7 pulis sa Caloocan City ang kinasuhan ng administratibo sa Legal Affairs Service ng National Police Commission Napolcom makaraang magreklamo ang ama ni June na si June de la Rosa laban sa mga pulis kasama si Caloocan Bishop Pablo Berhelio Cardinal David. Si John ay binatilyo na namatay matapos na magka-leptospirosis sa paglusong sa baha para hanapin ang kanyang tatay na kalaunan ay inaresto na ito ng mga pulis dahil sa illegal na gambling. Kaugnay nito sa iprinisintang CCTV footage sa Napolcom, nakita naman dito naresto si Jason dahil sa shoplifting kahit na hindi nagreklamo ang convenience store laban sa kanya matapos na isauli ang kinuha niyang pabango.
ginamit umano ang pag-aresto kay Jason para sa quota system sa PNP. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson Executive Director Rafael Calinisan, nakita ng probable cause ang inihayang reklamo laban sa mga pulis, kaya tuluyan ng isinampa ang reklamong grave misconduct, grave dishonesty, incompetence, operations at conduct unbecoming police officer. Yung po mga men in uniform dyan, sana kapag kayo naman ay mag-aresto, wag naman ganyan ha. Dahil kawawa naman po yung mga pamilyang naiwanan. Katulad nung bata pa ay nagka-leptospirosis dahil sa kakaharap ng kanyang ama. Yung pala ay nakulong na dahil sa di umano sa illegal gambling, pero ang kaso naman ay shoplifting. Ang layo naman ha, kota-kota talaga. Mrs. binugbog sarado sa sadistang parak na mister. Inaresto ang isang pulis matapos siyang reklamo ng kanyang misis na panggugulpe naganap sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Sambuan, Cebu nitong Martes. Sa ulat ng Cebu Provincial Police Office or PPO, naharap ngayon sa kasong administratibo ang kriminal at 47 taong gulang na pulis na may ranggong Police Master Sergeant. Aba, Police Master Sergeant, bugbugero. Base sa reklamo ng 47 anyos taong gulang, naginang palagi umano siyang pinagsusuntok sa tiyan at sa iba pang bahagi ng katawan at tinuuntog pa sa pader ng kanyang mister na pulis. Nasakuti naman ang nasabing mister matapos na humingi ng tulong ang misis nito na halos hindi na makagulapay sa matinding gulpe na inabot nito. Kawawa naman, ano ba naman yan? Doon po sa mga kapulisan, mambugbog na lang po kayo ng ng mga nahuhuli ninyo. Wag lang po yung inyong asawa. Kawawa naman, ano naman kalaban-laban noon, di ba? Walang kalaban-laban. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Gretchen, dumalo sa preliminary hearing ng missing Sabongeros. Dumalo kahapon sa Department of Justice or DOJ ang aktres na si Gretchen Barreto sa preliminary hearing ng kaso ng Mrs. Sabongeros. Si Barreto ay isa sa pinadalhan ng subpoenas ng Department of Justice noong makaraang linggo at ang iba pang respondents na kinabibilangan ng negosyanteng si Charlie Atong ang para preliminary investigation ng reklamong multiple murder at serious illegal detention na inihain ng mga pamilya ng mga nawawalang Sabongeros. Ay trust lamang ang narinig kay Barreto ng hingian ng komento sa tanong ng media kung naniniwala na magiging patas ang investigasyon. Ang legal counsel ng aktres na si Attorney Alma Malunga ay nagpahayag para sa inihaing counter affidavit. The reason we're filing a counter affidavit right now, based on what we have been seeing from the very beginning, that we feel that the accusation against her are unsubstantiated, incredible, and there's every basis for the complaint to be dismissed, ani Attorney Malunga. Matagal-tagal na ito, no? Missing Sabongeros. Pagkatapos ang kaso ay nasa preliminary investigation pa lamang sa DOJ. Talaga naman. Okay, Mr. Chairman, Patalat this place, Drug Pro World International. Sabi nila makakatulong ang sabu na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma'am. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Oops, teka.
Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drug-free. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! tumulong! Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at mga kapatid! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack, drug-free. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tigil! Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:31 ng gabi. At doon po sa ating mga kaibigan, at ang ating pong programa ay talaga naman naghahabol tayo sa oras. At ang ating pong pinag-uusapan actually, ang click na click pa rin ngayon, yung pa rin po tungkol sa mga korupsyon. Kaya doon po sa ating mga kababayan, ako naman ay hindi naman tayo kung may mga nagaganap na rally, kung wala naman tayong koneksyon doon sa mga nagrarally, baka pwedeng wag na tayong sumama. Dahil ang solusyon naman actually, wala naman sa rally, katulad nung ginawang transport strike nung Manibela. 3 araw, sino po ang nabala? Yung mga pasahero, tapos yung may-ari ng sasakyan, yung po mga driver, wala naman kita. Pagkatapos, yung ating mga kababayan, pupunta doon sa kalsada, pupunta ng Luneta, pupunta ng Ortigas, pupunta ng Campo Aguinaldo, para mag-rally. So, yun naman po ay karapatan, pero ako naman ay naniniwala na yung pong corruption ay hindi naman po madadala sa rally. Diba? Actually, no 1986, nagkaroon po ng People's Revolution. Ay yung Power Revolution, diba? People Power Revolution. Dahil sa corruption na gobyerno, corrupt na gobyerno, sa ilalim po ng pamumuno ng dating Presidente Ferdinand Marcos Jr., pinatalsik, di ba? Pinatalsik yung diktador. Pinatalsik di umano yung magnanakaw. After 40 years, ngayon po ay 2025 na. Ang usapin pa rin po ay magnanakaw pa rin. Korupsyon pa rin sa gobyerno. Nakakabanas, nakakainis. Sumalinaw po kasi, may problema ang sistema ng ating gobyerno, may problema ang sistema ng ating eleksyon, may problema ang sistema ng mga botante. Di ba? Kasi saan ba nagsisimulang korupsyon? Hindi naman doon sa pagkaupo lamang, wala roon eh. Nagsisimulang korupsyon doon pa lang sa pangangampanya ng mga politiko. Di ba? Ito pong ating kasamang si Ramil Obra, alam niya yan. Na ang korupsyon, kung tutusin, nagsisimula po yon sa pangangampanya. Dahil karamihan, doon po sa mga botante,
sa totoo lang, kapag ikaw ay isang kandidato na wala kang maiabot doon po sa wala kang maiabot doon sa mga botante, malayo na ikaw ay manalo. So, kapag ang isang, alam naman natin yan, kapag milyon-milyon ang ginastos ng isang politiko, milyon-milyon ang ginastos ng isang kandidato, pagkatapos ng manalo yan, ano bang mangyari kapag siya ay manalo? Siyempre, karamihan po dyan ay babawiin ang kanilang ginastos. Di ba paulit-ulit tayo? Kaya ako po ay isang batid ninyo na isang ordinaryong mamamayan lamang na hanggat maaari, yung pong usapin dyan sa paghalal, sa pagpili, dapat huwag kayo magbase doon sa may pera. Dapat doon po kayo magbase sa totoo magsiservisyo pagkatapos ng sila ay manalo. Di ba? Pwede po ba yan? Di ba kasamang Ramel Obra? Pwede ba yun na hanggat maaari, huwag muna magbase doon sa makukuha during election period? Dapat yung mga botante, dapat ang batayan ninyo yung dignidad ng isang kandidato at isang politiko na sa oras na sila ay manalo ay tunay na magsiservisyo. Di ba? Katulad ng ating mga nakaupo dito po sa lungsod ng Parañaque, kita mo na yan. Hindi po sila masyado gumagastos, pero sila po ay nagbibigay ng serbisyo na tuwid para sa tao, para sa Parañaque. Ganun din po, diyan po sa lugar ng Pasig. Kita nyo naman po si Vico Soto. Halos wala naman po siya masyadong ginastos sa kanyang pangangampanya. Tingnan nyo po ang Pasig ngayon. Napakaunlad na syudad dito po sa Metro Manila. Di ba? Katulad po diyan sa lugar ng Baguio. Ito pong si dating General Benjamin Magalong naman. Kita mo naman na siya po ay talagang honest to goodness. Talagang pinairal niya yung good governance na kung saan hanggang ngayon ay pinapairal niya dahil gusto niya nga ang tunay na pagbabago. So marami naman pong mga nakaupo na ginagampanan ng kanilang tungkulin, pero marami rin po na nakaupo na walang iba kundi mag-ipon na mag-ipon para sa mga darating na eleksyon. Sila po ay may magagamit uli para muli silang manalo. So wag na natin tularan yung pong mga ganon dahil wala ng pag-asa ng Pilipinas. Kapag tayo po ay palaging pipili ng korap every 3 years, mula po sa siyempre nagsisimula po yan sa local 3 years, mula po sa congressman, gobernador, board member, mayor, mga konsyales, daw na rin po yan sa barangay level. Di ba? Talaga naman nakakainis. At ang mahirap po rito, yung mga nasasangkot, ubod na ng yaman, nagpapayaman at nagpapayaman pa rin. Di ba kita nyo kung sino ang nasasangkot, sino ang mga pinangalanan, yan po sa Kongreso, maging sa Senado, sila po ay talagang mayayaman na, kaya lang wala pa rin kabusugan. Di ba nakakabanas? Wag na nga po tayo masyadong dahil Biyernes ngayon baka tayo ay di ba? Kaya mahirap talaga ang pumili ng tuwid na public servant. Kaya po sa ating mga kababayan, hanggat maaari, darating ang 2026 barangay election. Ganon din po darating ang 2028 national and local election. Sana hanggat maaari maging mapagmatsyag na tayo. Sana all. Sana mapagmatsyag na tayo. Dahil alam nyo po, bago eleksyon, bawat eleksyon, bilyon-bilyon ang ginagastos ng ating gobyerno.
Katulad nung nakaraan, lokal, halos may get 20 billion isang eleksyon. Pagkatapos sa darating na barangay eleksyon, another 20 billion above ang gagastusin sa eleksyon. Pagdating ng 2028, ganun na naman. Baka buti na po yan ng 30 billion para maisagawa ang eleksyon. Pagkatapos ng tayo ay makahalal, nang sila po ay magkaupo na, iyan, nagkakandalo-kuluko na. Iyon po ang mabigat doon. Sayang ang nagaganap na eleksyon every 3 years para sa mga lokal. Sayang ang mga nagaganap na eleksyon every 6 years. Nakasama po dyan yung lokal at yung pong sa national level, katulad ng party list, senador, vice president, ganun din po ang presidente. Walang pagbabago mula po sa panahon ni Marcos. Ngayon po ay 2025 na, ang pinag-uusapan, korupsyon pa rin. Paulit-ulit, walang katapusang korupsyon na nagaganap dito po sa ating bansa. Oh, di ba? Sistema. Mas maganda siguro, tapusin na muna, wala na munang eleksyon within 15 years. Para yung lahat ng mga masisiba, para yung lahat ng mga buhaya na naninilbihan sa gobyerno, talagang tumiba sila ng gusto. Pagkatapos ng 15 years, palagay ko yung mga buhaya na yan, palagay ko baka lahat sila ay nagpaalam na sa mundo. Okay po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:42 ng gabi. Kita mo na yan. Oy, alalahanin ha, doon po sa mga sobrang yaman, alalahanin po ninyo ang buhay nyo ay isa lamang. Katulad din po yan ng mga nasa kalsada. Katulad din po yan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Yung mga tunay na Pilipino na nakatira doon po sa daluyan ng tubig, sa dalisdisan ng tubig, sa ilalim ng tulay, doon po sa mga iskinita na lamang. Yan po ang mga tunay na Pilipino na sa kasalukuyan ay nagkakanda. Wala pa rin po mga nagaganap na pagbabago dahil sila po ay tayo ay may tuturing na tayo ay nagiging biktima ng eleksyon, nagiging biktima ng politiko at naging biktima ng sistema ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Sinasabi nga po nila, anong kinalaman ng gobyerno? Sinasabi nila, anong kinalaman ng eleksyon? Nang sabi nila talagang may problema yung ang mga politikong nahalal ng taong bayan. Bakit nyo naman sisisihin lang mga politiko na sila po ay gumagastos ng milyon-milyon bago may boto sa Kongreso? Di ba? Gagastos sila ng 50 million, 100 million, 200 million. Pagkatapos sabihin nyo na hindi sila magnanakaw sa Kongreso? Di ba? Sino magpapalugi ng ganong kalaking pera na hindi nila mababawi? Di ba? Sino ang may dahilan yan? Sino ang may kasalanan na gumastos ng ganong kalaki? Yung mga botante na kapag may pera, madaling manalo. Kapag walang pera, sorry ka, hindi ka papansinin kapag nag-ikot ka doon sa mga bahay-bahayo, kaya doon sa mga eskinita. Yun ang problema So wag lang natin isisi sa mga politiko, kundi pati doon sa mga botante, damay-damay. Si Gaspar naman, baka sabihin ninyo, bakit kami naman botante ay dinamay ninyo? Dahil nakikita ko po ang kalakaran tuwing eleksyon. Kapag ikaw ay walang pera, 90% maiwanan ka. 100% yung may pera ang mananalo. Huwag na tayong maglokohan, ganun lagi ang nangyayari. Kaya dapat, instead, naisisi natin sa mga politikong sobra-sobra kung magnakaw, tanungin mo ang sarili mo kung hindi ka kasama doon sa sistema, kaya nakapagnakaw ang mga congressman na yan. Di ba? Huwag nyo sisihin lang ang politiko, sisihin nyo rin
yung mga botante na walang ibang hinanap o abangan, yung mga kandidato na magbibigay ng sobra-sobra. Hindi nila iniisip talaga na pagdating yan sa nakaupo, kahit anong gawin mo, mag-iisip kung paano sila makakabawi doon po sa kanilang ginastos. Di ba? Kahit tanungin mo, ito pong si Kagawad Popoy Molina. Napakaganda po ang kanyang performance sa barangay level. Oh, di ba si Kagawad Popoy Molina, matagal na po yung nanunungkulan. Nagnanais din po sana siya na mapabilang sa City Council ng lungsod ng Parañaque. But unfortunately, siya po ay walang sapat na makinarya para sumabay doon po sa talagang napakaraming pera o maraming gastusin. Ganun po ang nagiging kalakaran dito po sa Metro Manila. Kahit nga kapitan, kapag wala kang milyones, hindi ka rin mananalo. So, samantalang tawag nito, samantalang ang kanilang sweldo naman ay hindi naman kalakihan. Oh, di ba? So, sana maging makatotohanan tayo na yung mga tao sa kasalukuyan pupunta po dyan sa Luneta. Sila po ay magsisigaw ng mga buhaya sa Kongreso, magsisigaw ng mga buhaya sa Senado, magsisigaw ng mga buhaya ng mga kontraktor ng DPWH, magsisigaw ng mga buhaya ng mga engineer ng DPWH. Talagang nangyari yan dahil nagsimula po yan sa baba, pataas, ganun din po mula sa taas pa baba. Kaya sana imbes na manisi tayo ng manisi, dapat magtulungan na lang tayo na magkaroon ng bagong sistema sa pagpili ng manunungkulan sa ating gobyerno. Dahil noon ko pa nga po yan sinasabi na sa barangay level pa lang, every 3 years ang eleksyon. Mabuti ngayon, mayroon na 4 na taon. Di ba? Katulad po dito sa ating mga local executive, sa 3 taon lamang nanunungkulan. Every 3 years may eleksyon. Bakit hindi na lang gawing 5 taon ang kanilang panunungkulan? Pagkatapos may 2 termino na lang sila, kahit papaano makakabawas ang eleksyon. Di ba? Kasi sobra-sobrang pamumuliti ka na sa totoo lang. 3 years? Anong mararating ng 3 years? Napakabilis, napakaiksi ng kanilang panunungkulan. Oh, di ba? Hanggat maaari, gawin nyo na po yan ng 5. Basta 2 termino lang, pwede na yan. Katulad ng sa Senado, inuulit-ulit natin sa Senado. Ganon din po sa Presidente, 6 na taon lang, wala pang re-election. So, hindi proportion eh. Katulad ng kapitan, kagawad, unlimited ang kanilang panunungkulan. Inaabot ng 12 taon o 15 years. Kagawad lang yan, kapitan. Kanto-kanto, kapitan ka na, tapos manunungkulan ka ng 12 years. Pagkatapos yung basura, hindi mo na resolba. Pagkatapos yung peace in order, kahit CCTV, hindi nyo na i-provide. Pagkatapos kayo pambida. Di ba? Talaga naman, So, tayo naman ay palagi nag-oobserba sa mga kaganapan. Sabihin mga buhayan nasa Kongreso, buhayan mga kontraktor, buhayan engineer, dahil sila po ay nagnakaw sa taong bayan, sila ay mga corrupt. Bakit hindi natin tanungin ang ating mga sarili kung tayo ay hindi nagiging bahagi sa pangungurap ng mga yan? Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:45
49 ng gabi. Dito lamang po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Ang sabi po nitong ating kasama na si Juliber Gonzaga, sa prayers hindi dapat sa ginastos nila, kaya magnakaw na lang sila para mabawi nila ang gastos nila sobra-sobra. Tama naman. 'Di ba sa tarpaulin pa lang makita nyo banig-banig na. Alam nyo ba kung magkano ang isang tarpaulin? Napakamahal yan. Akala nyo banig-banig kapag kumano ng mga tarpaulin. Sobrang gastos sasabihin nililimitahan ng Comelec. Wala naman ang nangyayaring ganun. Ayan, okay doon po sa ating mga kaibigan at dito po magtatapos ang ating balita. At bukas ay Sabado, pagdating ng Linggo, tayo po ay mag-oobserba, tayo po ay magko-cover, media coverage. Diyan po sa magiging kaganapan, diyan po sa Manila, ganon diyan po sa Quezon City at diyan sa lugar ng Ortigas. Inuulit natin, ang ating pong mga binitawang pananalita ay bahagi ng tinatawag na pre-opinion. Yun po ay aking opinion. Kung mayroon po kayo at hindi po kayo sang-ayon sa aking sinabi, okay lang po yan. Kung ano po ang inyong nasa isip, is a free will. Dahil tayo po ay may sariling opinion, may sariling paninindigan bilang natunay na Pilipino na nagmamahal sa magiging kinabukasan ng ating inambayan and of course ng ating bansang Pilipinas naman. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tigil! Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org Thank you.